Magandang araw at ito po ang ating panibagong update. Pagkatapos ilabas ni Maharlika itong authentication sa video kung saan ang tinutukoy na tao umano na sumisinghot ng puting substance ay si Marcos Jr. Pagkatapos diyan ay pinasa niya nga dito kay Attorney Harry Roque ang mga explanation at ang iba't ibang explanation kung paano po in-examine ng forensic expert itong video na umano'y sumisinghot. Short video lamang ito ay pinaliwanag ni Attorney Harry Roque. At imagine mo yung pinapanood nating video na akala nating walang audio. Abay may audio at napakalinaw umano. At ang sinasabi umano sa bidyong ito, wala umano itong splice, walang cut, walang edited at sinasabi na ito umano ay legit na video at authentic, original kumbaga mga kababayan po natin. At para sa kaalaman ng lahat, ang video ito na ipinatik down sa iba't ibang social media platform ay ibinalik dahil napatunayan na ang video ito ay hindi AI at lalong hindi rin po ito deepfake. Isa-isahin natin, ano ba yung mga ginawang test? Unang-ina, ang ginawa niya ay audio analysis. Meron palang sounds yun. At bagamat hindi maririnig ang sound na hindi maintindihan kung anong pinag-uusapan, ang sabi niya, I quote, I did not detect any cuts or irregularities in the audio file, further supporting the conclusion that the audio stream is unaltered. So hindi po spliced yung video kung ang pagbabatayan ay yung mga naririnig na mga sinasabi, miski hindi naintindihan. Okay, isang test lang yan. Tapos gumawa siya ng video analysis na meron pang iba't ibang mga test. Ano yung mga test na yon? Okay? Unang-una yung tinatawag na file structure analysis. Okay? Tinitignan nito yung metadata and binary data para malaman kung merong software na editing na ginamit. So ito palang test nito, file structure analysis, para malaman kung ginamitan ng editing software. Ang conclusion, walang third-party software na ginamit para i-edit ang video. So walang editing. Oh. Tapos tinignan pa yung tinatawag na GOP structure and frame analysis. So ayan po ha mga kababayan po natin. At yan umano ang iba't ibang testing na ginawa po para mapatunayan ang pagiging legit at authentic umano ng video na inilabas ni Maharlika. Pero syempre mga kababayan po natin, ang pagdidesisyon po dito ay ipabahala na po natin. Kumbaga, paubayan na po natin sa taong bayan na sila na po ang bahala magdedesisyon. Sila na po yung bahalang magusga kung ano po ang kanilang nakikita patungkol po sa bidyong ito. Kayo naman po mga kababayan po natin, marunong naman kayo tumingin at alam nyo naman po kung ano ang bidyong ito. Kayo na rin po yung magusga. Naniniwala po ba kayo na ang bidyong ito ay si Bongbong? At ang sinasabi na authentic, kasi kung tayo naman ang tatanungin, kapag expert po ang nagsasalita, maniniwala po tayong totoo po yan. At kapag ibinalik po ni Facebook or ni YouTube or ni TikTok, ito mga video na kanyang itinake down pagkatapos mag-file po ng isang counter complaint kung bakit na tanggal ito. So nag-dispute po sila at napatunayan nila na talagang original ang video na yan, ibabalik po ng mga social media platform na ito. Pero ang nangyari po talagang napatunayan po nila at naibalik po ang mga video ito sa iba't ibang platform na ngayon ay kalat po. Million po ang kay Maharlika pa lang umabot na umano ng 100 million ang views. So napakarami ang nakapanood. At lalo po itong sumikat dahil ibinalita po ng iba't ibang mainstream media na medyo kabaliktaran ngayon ang nangyayari dito sa mga expose ni Miss Cathy Binag. Si Miss Cathy Binag ay patuloy ngayon na kinukuyog po sa kanyang social media account, sa kanyang personal Facebook at kung ano-anong pambabastos po ang kanilang sinasabi dahil po sa kanyang expose. Pero yung hamon po ni Cathy Binag ay kasuhan po siya kung talagang nagsisinungaling po siya sa kanyang mga allegation. Maraming allegation po isang si Miss Cathy Binag. So isa nga po ay gumagamit itong si Bongbong Marcos. Sinabi niya na inoperan daw siya ni Lisa Marcos at binanggit niya rin po sa kanyang video na gumagamit din po daw po yung anak ni Bongbong na si Sandro at ang isa pa, yung isa hindi niya pinangalan. At binanggit din po ni Miss Cathy Binag na yung kanyang anak na babae ay nalulong na rin sa paggamit nitong illegal na gamot
dahil sa pakikipagkaibigan daw dito kay Sandro Marcos. Ngunit naagapan niya ito. Ngayon ang kanyang hamon sapagkat siya po ay napakaraming pinangalanan. Isa po sa kanyang pinangalanan ay si PAGCOR chairman, si El Tingco. Pinangalanan niya ito mga kababayan at sinasabi niya isang Adictus Benedictus din po ito, yung kanyang ex-husband at itong si Saf Lagdamio, isa po sa kanyang pinangalanan. So ang hamon niya, kasuhan siya kung hindi ito totoo. Pero hanggang ngayon po, ang napansin niyo po mga kababayan, wala pa pong nagdidibang kay Miss Cathy Binag. At the same time, iba yung nangyari. Dito po sa video ng Pulboron, marami ang nagsalita. Isa po sa nagsalita ay walang iba, kundi itong si Binhar Abalos. At kinontra agad ito ni Binhar Abalos at sinasabing ito ay deepfake, ito ay fake. Kasama po NBI, kasama po itong si Secretary Gibo Chodoro. Pero ang nangyari po, parang sila yung napahiya nang ipalabas ni Maharlika itong authentication, itong documents. Ngayon ang habol din ni Maharlika ay talagang matago ito. So, pinakita niya muna sa publiko, parang patunayan na totoo ang kanyang allegation at hindi po siya umano nagsisinungaling. Hanggang ngayon, ay naantay ni Maharlika na sasagot sila at kung kakasuhan siya umano nakahanda po siya. At ang gusto ngayon ni Maharlika ay gusto niya mapaipa-authenticate umano ito. Hindi lang sa Pilipinas, sa Europa at sa Asia. Ngayon mga kababayan po natin, ang tanong po natin dito sa mga Pilipino, papayag po ba kayo sa nakikita po natin ngayon na ganito po yung namumuno sa ating bansa. Kaya ang hamon po ng taong bayan, ang panawagan po ng nakakarami ngayon, isa na po tayo dito, ay magpa-hair follicle na po. Testing itong ating presidente para malaman ng lahat kung totoo talaga at mapatunayan ang allegation. Kasi isa lang po yung dito, sagot sa mga ganitong klaseng allegation. Patunayan na hindi totoo po yung sinasabi. Di ba? Kasi mahirap po na hindi po tayo magdududa dyan dahil ang nangyari ngayon sa ating bansa, parang pabali-balintong na po yung naging desisyon ng ating presidente. Sabi nga ni Atty. Harry Roque, iba yung sinasabi ngayon, iba rin po yung sasabihin bukas. At nabisto natin ang ating presidente, na parang trip-trip lang po ang kanyang sinabi na mayroon po tayong 5,500 na flood control. Sa isang taon, for 2024 alone, binadgetan ito ng 244 billion. So kung kumputin nga po, 1.4 billion a day ang kanilang ginagastos. 1.4 billion. Billion po, hindi million, billion a day ang kanilang ginagastos sa flood control. Pero walang nangyayari. Binaha po yung Metro Manila. Ang sinasabi po ng mga loyalista, ang baha ay hindi dapat isisi kay Bongbong Marcos. Dapat daw po lahat ng mga Pilipino ay makipagtulungan. Ang baha daw po ay kasalanan din ng mga Pilipino, kaya bakit nagkabaha? Okay? So, ibig sabihin yan, kung ang Pilipino, ordinaryong Pilipino ang sisisihin dahil sa bahang ito, dahil walang ginawang aksyon ng ating gobyerno dito sa flood control na ginastusan ng 244 billion sa isang taon lang, kung wala silang ginawa, hindi nila na-implement, tapos ngayon ang sisi ibalik nila sa taong bayan dahil nagkalat daw ng basura, hindi siguro maganda. Ang masasabi ko dito, ibigay na lang nila sa taong bayan ang 244 billion, tapos ang taong bayan na lang ang maglilinis ng basura. At kung may bumaha man, edi siya ang dapat sisihin. Ang taong bayan ang dapat sisihin. Kasi sila yung may hawak ng pera. Ibinigay na sa kanila ang pera para linisin po nila yung kanilang basura at magpagawa po sila ng sarili nilang flood control. Hindi na ang gobyerno para hindi sisihin. Di po ba? Kasi parang gusto nila isisis taong bayan ang basura daw. At ang sinabi po ni Marcos sa kanyang presentation sa SUNA, sinasabi niya na umano'y tuni-tuniladang basura ang nakukolekta sa iba't ibang barangay. Bakit ngayon sisihin niya po ang basura? Kaya nagkaroon ng baha. Kaya hindi po natin maiwasan na ma-connect ang mga pangyayari ngayon sa totoo lang mga kababayan dahil sa bidyong ito. Kasi kung gumagamit po siya ng illegal na white substance na ito, hindi malabo na ang kanyang desisyon ay pabali-baliktad at hindi niya alam na ang kanyang mga pinipirmahan na proyekto, ang kanyang nire-report sa taong bayan ay hindi pala naisakatuparan. Kagaya nga lang dito, sa 550 na flood control, na hindi lang pala drawing ito, kundi bogus project pala ito. Kayo po mga kababayan, ano po ang inyong komento patungkol po sa authentication, sa pagiging legit ng video ito? Maraming salamat. This is